sa Custom Culture Tambay. Tingnan kung gaano kalakas yung ulan. Pinahiram niya tayo ng kapote. Bomba daw, bomba. Solid, nakapag-drive pa tayo ng Indian Scout Bobber. Okay, magandang tanghali sa inyong lahat. 1:26 PM katanghalian tapat. At pupunta tayo sa Timog para sa Custom Culture Tambay. Let's go. Pero papagas muna tayo. Ito tayo papagas. 95 full tank. Punta tayo sa may Petron Pilcoa. Pupunta na tayo sa Petron pero sa Shell pa rin ako nagpa-gas. Mas prefer ko talaga Shell kaysa Petron. Wala namang ibang dahilan. Siguro ano lang, hindi ko alam eh. Mas prefer ko lang siguro yung Shell talaga. Kayo guys, comment nyo nga kung anong gas ginagamit nyo sa mga motor nyo. Kasi dati ako naka Petron, pero ang ginagamit ko nun yung unleaded lang, yung 91 octane. Tapos simula nung nagkaroon ako netong Rebel, sa Shell na ako nagpapagas, laging 95. Pati yung ADB ko, 95 na rin yung gas niya. Kaya ngayon, pupunta na tayo sa Petron para kitain si Moto Maui na nag-invite sa atin pumunta doon sa Custom Culture Tambay. Let's go! Araw pero ang dilim doon sa parting yun, oh. Ang lakas siguro ng ulan doon. Scary, wala pa naman tayong dalang kapote. Tama na, bikers naman tayo eh. Kwentuhan muna tayo. May naisip kasi akong content. Para siyang yung mga content ni Yummy Noob. Kung napapanood nyo yun sa YouTube, yun yung mga inspirations natin bakit tayo nagmo-motovlog. Tsaka dun din tayo kumukuha ng idea sa style ng pagvo-vlog. Ang sinasabi kong content is yung parang may mga tanong, tapos parang i-explain kung bakit ganito. Halimbawa, bakit cruiser yung napili kong motor sa ganitong edad ko, pang classic na yung gusto. Tapos syempre Gen Z tayo, dapat mga sports bike. So parang gusto ko i-explain bakit cruiser. Pero hindi yung ganito na nagmo-motovlog tayo. Parang gusto ko yung nasa bahay lang, tapos magvo-voice over ako doon, nagsasalita sa mic, tapos mag-e-edit. Ang problema, ang style ko kasi na pag-e-edit ngayon sa pagmo-motovlog ko, doon lang sa Insta360 na app. So yung ano lang to, yung pinaka-app lang nitong gamit kong camera, doon ako nag-e-edit, trim videos, dikit-dikit. Yun na, wala nang iba. Kaya parang gusto ko matuto kung saan ba yung may maayos na app na pang-edit para sa computer or sa laptop ako mag-edit, para pwede ako makakuha ng mga videos or pictures na labas dito sa camera ko. Kasi dun sa Insta360 na app, dun lang pwede. Kung ano lang yung nakuhang video nung camera, yun lang yung pwede ko ilagay sa sa video. So sobrang limited nung nung resources ko sa pag-i-edit. Kaya kung makita nyo, sobrang bland nung videos ko. As in, kung ano lang yun nandun, tapos wala pang masyadong edit. Yung intro ko nga na MotoGT, manually ko lagi ginagawa yun eh. Magta-type ako sa text box, tapos change font, tapos yun, maayos naman kasi at least kahit pa paano meron tayong pang starter, tsaka may intro tayo bago magsimula yung video. Papahangin din pala tayo. Sa Shell nagpagas, tapos sa Petron magpapahangin. Wow, lupet. Ayun guys, ang pahangin ko nga pala dito sa ating Rebel ay 30 PSI. 30 sa harap at 30 na rin sa likod. Nang medyo malayo. Yan, perfect. Ito rin yung mahirap pag walang center stand eh, no? 30 sa likod at 30 din sa harap. Ayun, okay naman. Hindi naman pala malambot. Antayin na natin si Moto Maui. Maui Wawi, Maui Wawi.
Yun guys, malas, mukhang hindi pa matutuloy yung tambike. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung ulan. Kusang basa na yung rebel natin. Pero ito kawawa itong asong to. Tingnan. Wala eh, di rin naman tayo makakaalis dahil sobrang lakas ng ulan. Kita nyo naman sa background, di ba? Ayan oh, napakalakas. So, first time natin gagawin to. Motovlog tayo ng ganito, at least sa simulan. Tsaka kita rin naman kung nagano talaga kalakas yung ulan. So baka yung tambike dun sa custom culture, titigil na rin yun. Eh mahirap din naman nasugurin yun, tapos pupunta tayo dun na parang basang sisiw, di ba? Kaya dito lang tayo mag-vlog. Dito na natin tuloy yung kwentuhan. Tulad nga sabi ko kanina, yung balak ko ay mag motorcycle content pa rin, pero hindi yung paminsan magmo-motovlog tayo para may pupuntahan lugar. Kasi mahirap din nagmo-motovlog, parang wala na rin ako masabi. Puro na lang ako ano eh, woohoo! Puro na lang ganun, puro na lang ang ganda ng daan. Eh medyo ano rin eh, medyo ang hirap din mag-isip na magsalita so parang tatry natin ngayon na may script. Kasi ganun yung ginagawa nung pinapanood ko nga, si Yami Noob. So nagmo-motovlog siya, tapos may mga insights din, mga informational na mga contents. Yung alam ko meron siyang script, so bala ko ganun din, gagawa ako ng layout ako ng script, tapos babasahin ko, i-record ko yun, tsaka natin magpa-paste ng mga videos na may connect dun sa sinasabi natin para maganda yung ano niya. Kasi isa yan sa mga pinapanood ko na YouTuber na motovlogger, si Yami Noob. Siyempre dito sa atin si Jawa Moto, isang idol yun, grabe yung gaganda ng mga contents nun. Tapos si Migo Manila, dyan tayo na inspire mag-vlog sa ADV natin na pwede pala. Tsaka napapansin ko lang sa videos ko, parang syempre Insta360 lang gamit natin, so wala masyadong, isa lang yung view, POV ko lang. So, parang maganda pag meron kang Insta360 dito sa unahan, no? Para katulad kila Jawa Moto, nakita yung POV tsaka kita din ikaw. Para maganda rin kasi yung view lang eh, hindi ka na kailangan magsalita. Parang papalitan mo lang yung view tapos music, ganun. So tinatry ko yun sa camera natin, sa POV shot natin, kaso medyo mahirap, hindi ganun kaganda. Hindi tulad nung nagsasalita ka tapos bilang magta-transition music, pero yung camera naka Insta360 na, paharap din sa likod mo, ganun. Kaya ako nag-iisip ng panibagong content para naman hindi puro motovlog, di ba? Para may ibang substance din yung content natin, hindi yung puro nag-rides lang ako lang nag-enjoy eh. Parang medyo okay din na informative kahit wala tayo masyadong alam sa motor, pero experience ba natin na nakakasakay sa motor na tulad ng EDV, Rebel, tapos yung Vespa ni Airpat. Rinig ko na ata si Moto Maui, andyan na siya. May kapote sila, ako wala. Lugi. Okay guys, kasama na natin si Kuya Maui, pati yung kanyang girlfriend, at pinahiram niya tayo ng kapote. Ayun yung kanyang CLC. Wala nang chance suminto to, pero at least tuloy pa rin tayo, diba? Okay, tutuloy din tayo pero umuulan, at least meron tayong kapote, wala man tayo sa pants, okay lang yan. Ang mahalaga, makapunta. Ingay eh, no? So ito pala ang isang problema ng isang classic na tao, hindi nagdadala ng kapote. Pwede mo na ring matawag na kamote. Ngayon pala tayo sa Petron around 1:30, at ngayon nakaalis tayo ng 3 PM. Grabe, 130 minutes natin inantay yun. Pero ang lamig guys, grabe. Basang basa ang aking shorts. Good thing na hindi ako nagmaong, dahil kakalaba lang tapos basa agad, laba ulit, diba? Kaya sakto lang na naka-shorts ako at hindi sayang yung laba. At least nakailang gamit na tayo sa shorts na to. Bomba daw, bomba. Ayun guys, nandito na pala kami. Nakikita ko na mga classic na motor. So tayo lang yun nandito,
Ano to? Boom! Yan yung 500 SR. Bago to? Grabe yung mga motor dito. First time ko makakita ng Indian. Ito yung Indian. Ito yung Indian na Scout. modified na yung exhaust niyan. Hindi. Stock Tak yan. yan. Grabe ganda nung ano. Forma eh no. Tara, paatila na tayo sa loob. Tanggal tayo ng kapote. Guys, nandito na tayo sa Custom Culture. Kita nyo naman yung lineup ng mga motor. At kita mo naman tayo na basang-basa. Sakto lang, hindi sobra. Pasok tayo sa loob. Dito tayo sa Custom Culture. At ngayon lang tayo nakakita ng Indian Scout Bobber. Ang ganda ng design niya, classic na classic. Halos naka-chrome lahat, so parang old model yung itsura niya pero bagong bago. So ginaya lang nila yung classic na itsura. Hindi sila nagpa-modern. And solid. Dami dito. Indian Scout, solid. Nakataas na 8 hangers na. Okay, test drive natin tong Indian Scout. Mainit ah. Saan saksakan na ito? Gitna. Grabe init sa paa nito. Tsaka ang taas, tas medyo matigas na yung clutch niya. Nasanay lang tayo sa Rebel. Ito solid. Gusto ko test drive BSA para siyang Royal Enfield. Pabalik na rin. Ingat sa biyahe, ride safe. Sige, pwede yan. Okay guys, tapos na tayo sa Tambike na Custom Culture. Okay guys, time to go home. Tapos na tayo sa Tambike. Kahit malakas yung ulan, nai-route natin. Grabe, nakakapanibago. Nakakapanibago yung pag-drive ko. Nakakapanibago from Scout Bobber to Rebel 500. Ang gaan ng clutch nito compared doon. Guys, tapos na ang ating first classic motorcycle Tambike sa Custom Culture sa may Timog Avenue. Maraming salamat kay Moto Maui sa pag-invite sa atin at sa mga nakausap natin doon. Grabe, solid, nakapag-drive pa tayo ng Indian Scout Bobber. Napakalaking difference sa ating Rebel 500. Grabe guys, ang ganda ng Indian. Tsaka nagbebenta sila doon ng BSA Indian tsaka Kimco. So yung BSA na motor, para scrambler siya, parang kamukha talaga siya ng Royal Enfield. Ang ganda ng pagka-chrome niya. Tapos yung Indian naman, para siyang Harley. Pero ang explanation doon, mas maganda pa siya sa Harley kasi mas reliable and basta yung features ng Harley mas mataas yung features ng Indian compared dun sa Harley. Kaya guys, kung nag-iisip kayo ng mas mura, affordable na classic na cruiser, pwede nyo subukan ng Indian. Pwede nyo rin i-PM ang Custom Culture kung naghahanap kayo ng mga Indian motorcycles, BSA motorcycles at Kimco motorcycles. So yun nga, inabot na tayo ng gabi matapos ang malakas na ulan. Kanina akala ko di na tayo matutuloy. Ngayon pauwi na tayo. Suportahan nyo lang guys MotoGT ngayong 2026. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating motorcycle contents, motovlog, informative contents. Let's go. Maraming salamat sa panonood guys. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At i-share nyo na rin sa mga friends nyo na mahilig sa motor at sa mga classic na motor. Ayan, hanggang sa muli 2025. Thank you very much. MotoGT out. Goodbye. Guys, parang may nagiba.
Ba't naging ganito yung paligid? Ha? Ano to? Ano nangyari?